So, good day guys. So today, this is a Tagalog video lesson presentation by Mr. Jacob A. Matias, a licensed professional teacher and currently teaching at Arellano University Senior High School Department. So today, I will explain to you the relevance of the course Entrepreneurship. So today, we are focused on the lesson objective. The learners will be able to understand the need, relevance, and the effects of the course in their daily lives. So, yung entrepreneurship daw, tutulungan kayo maintindihan kung ano ba talaga yung pangangailangan, yung ano ba, kung gaano siya ka-relative sa buhay natin, sa pang-araw-araw nating buhay, and at the same time, syempre, kung ano yung epekto ng kursong entrepreneurship sa buhay natin. Without further ado, let's start. So, let's take down notes, our concept notes, number one. So, unang-una syempre, nurtures personal growth and development. Relevance, tap into unrealized talent. Risk is something to live with. Critical thinking, benefits to society. Be able to make a difference. And last but not the least, of course, preparedness for real-life scenarios. So, unang-una, syempre, uh, explain mo natin kung ano ba talaga yung number one. It nurtures personal growth and development. It teaches people to cultivate unique skills and think outside the box. So, syempre, bilang isang entrepreneur, yung nagiging relative daw yung course na to sa pagkakaroon ng cultivation sa unique skills natin. Ano ba yung sinatawag nating unique skills? Ano ba yung sinasabi nating unique skills? Ito yung mga self-trait natin na hindi nakikita sa ibang tao pero na-yield sa mismong personal abilities natin. And think outside the box, syempre, you as an entrepreneur are being a creative artist, 'di ba? Kailangan mo ng creativity, din at the same time syempre nakakapag-provide ka ng mga out of this world ideas, 'di ba? Syempre, under niyan yung adaptability at saka yung effective communication skills. So pag sinabi nating adaptability, syempre, ito yung capability mo to adapt things, 'di ba? Adapt, ADAPT. So pag sinabi nating adapt, nakukuha mo sa iba, lalong-lalo na sa mga well-experienced entrepreneurs, yung iba't ibang quality ng pagiging isang entrepreneur at kung papaano nila nalalampasan lahat ng struggles nila sa kanilang karera bilang isang entrepreneur. Sunod, effective communication skills. So, syempre, kapag mahina ka sa communication skill, maaring makatulong sa iyo yung entrepreneurship para nang sa gayon, mas lalo pang ma-yield o tinatawag natin ma-train yung communication skill mo kasi nga, kailangan na kailangan mo to lalong-lalo na kapag nagkakaroon ka ng marketing talks, 'di ba? So, meaning to say, maraming tao na kakaharap sa iyo, 'di ba? Sa araw-araw, lalong-lalo na marketista ka, 'di ba? Sunod, it creates opportunity. So, meaning to say, syempre, lahat naman ng ginagawa natin bilang isang entrepreneur at nagiging relative siya sa pang-araw-araw nating buhay sa pagki-create ng iba't ibang opportunities, lalong-lalo na kung marunong ka ng dalawang to. Kung marunong ka na mag-adapt ng iba't ibang bagay, at syempre, kung marunong kang makipag-usap sa kapwa mo, tao nagke-create ng iba't ibang opportunity, lalong-lalo na kung yung boka mo malaman, di ba? So, kapag may nakakita sa yung ibang tao, ay pwede to, di ba? Ay pwede yan. Pwede nating isama to sa trabaho natin. O, yun. Nakakapag-provide ng opportunity to have a job like that, 'di ba? Sunod, instills confidence. So syempre may may dalang high element ng self-esteem, 'di ba? Lalong-lalo na kapag meron kang confidence, syempre meron ka rin nito. High effective communication skills. Kasi nga lahat naman ng sinasabi mo, alam mo 'di ba? Kapag alam mo 'yung sinasabi mo, confident ka doon sa pinagsasabi mo sa kung sino-sino man. O di kaya dun sa strategies na ginagawa mo as an entrepreneur. As a tao din, di ba? Last is yung ensure social justice and stimulates the economy. So, hindi ko napapatagalin yan kasi mamaya pa natin yan i-discuss. Sunod, relevance. So, syempre, paano ba nagiging relative yung entrepreneurship sa pang-araw-araw nating buhay? So, the skills needed to start your own business are relevant in any field and would be desirable attributes for being an employee. So, ibig sabihin, syempre, nagiging relative nga kasi based dito sa number 1, di ba? Yung adaptability at saka yung effective communication skills, dadalhin ka niyan on an nagja-jump out of the box ka na. Kung dating mahihain ka,
natututo ka na kung papaano magsalita ng may laman, then at the same time, syempre, tuloy-tuloy. At saka yung self-esteem mo, sobrang taas. 'Di ba? So, ayan yung isa sa mga hinahanap ng ibang businesses at saka iba't ibang companies na mag-hire sa'yo. Halimbawa na mag-a-apply ka ng trabaho pagkatapos mo ng senior high school o di kaya pagkatapos mo ng college. Naintindihan? Sunod. Tap into unrealized talent. So, it helps you identify your strengths and talents and to work on improving them. So, syempre, lalong-lalo na kapag mahina ka sa isang bagay, halimbawa, hindi ka marunong kumanta. Well, lahat naman ng tao siguro marunong kumanta. Hindi lang ganon ka biyasa. So, halimbawa, kinakailangan mong kumanta para doon sa business na gagawin mo. So, matatap ngayon yung unrealized talents mo na hindi mo inaasahan na meron ka palang ganon. Halimbawa, yung marketing skills, di ba? Hindi mo inaasahan na meron ka palang kakayahan para makapagbigay ng iba't ibang situational ideas regarding doon sa product na yon. Ayun, natap ngayon yung unrealized talents mo sa tulong na rin ng entrepreneurship. Sunod, risk is something to live with. So, syempre, entrepreneurship teachers that risk is something natural, something that we have to deal with and to live with, and to live with. Wala, redundant yan. It is something to be managed. So, ibig sabihin, bilang isang entrepreneurship teachers, inaano namin kayo, binibigyan namin kayo ng insight regarding doon sa iba't ibang risky factors ng buhay natin. Kasi nga, risk is a common occurrence, 'di ba? Risk is constant. Lahat ng threat nasa paligid natin. So, papaano ba natin masusolusyonan 'yun? O kapag na-encounter natin, paano natin siya malalampasan? So, tuturuan kayo sa entrepreneurship kung paano nyo malalampasan 'yan sa mga susunod na lessons natin. Sunod, critical thinking. So, syempre, entrepreneurship exposes students to numerous opportunities to learn how to think critically. Lalong-lalo na sa atin, mga students tayo, di ba? Syempre, lahat naman ng bagay kailangan natin pag-isipan ng maigi, 'di ba? Hindi lang tayo basta-basta pasok lang ng pasok kung saan. We should know on how to craft different ideas nang sa gayon, lahat ng mga gusto nating magawa maging successful on a positive way, 'di ba? Kasi nga kapag on a higher rate, 'di ba? On a higher possibility rate na sa success yung bagay na gusto mong gawin. Kasi nga, pinag-isipan mo talaga ng maigi. Then at the same time, syempre, yung other term for critical thinking is metacognition. Di ba yung tinatawag nating metacognition? Ito yung thinking over thinking. Thinking beyond thinking. Inisip mo na, iisipin mo pa ulit. Kasi nga, nagdadalawang isip ka eh. Meron kang second thoughts, di ba? Sunod, being aware of all the important factors and seeing how they affect each other is the foundation of a smart decision-making process. So, ibig sabihin, kapag nagkaroon ka ng higher critical ability, di ba? Higher critical thinking skills, magiging aware ka sa positive and the negative outcomes or factors ng mga gusto mong gampanin doon sa mismong ginagawa mo o doon sa mismong decision making na ginagawa mo. Then at the same time, syempre makakapag-provide ka ng smart ideas, di ba? And the pros and cons of the factors said. Sunod, benefits to society. Financial literacy, money management, and strong interpersonal skills are not only beneficial but also relevant for day-to-day life. So, ibig sabihin, hindi lang kayo basta dapat nagwawaldas ng pera. You should know on how to manage money, lalong-lalo na ngayon ng hirap ng buhay, di ba? Kailangan din nating mag-impok, di ba? Kailangan natin ng matalinong pagpapasya kung dapat ba nating bilihin yung gamit na to o hindi. Kasi maraming bagay sa mundo na puro luho lang, di ba? Hindi mga basic necessities yung binibili, di ba? Sunod, syempre, kailangan mo maging financial literate, di ba? Lalong-lalo na ngayon, kailangan, halimbawa, kumikita ka na ng pera, di ba? Hindi ka lang basta-basta bili ng bili. Sabi ko nga kanina, di ba? Kasi yung pera nauubos yan, di ba? Kapag nagkaroon ng pera na ubos, mahirap na ulit kitain. Maghihintay ka ulit ng matagal na panahon, di ba? So bilang isang entrepreneurs, we should know on how to be a literate person when it comes to money. And last but not the least, syempre, yung strong interpersonal skills, di ba? Kailangan nating ma-yield yung mismong high self-esteem natin para na sa gayon, makaharap tayo ng matapang. Hindi naman matapang, on a nice way, pero on a professional aspect, di ba? Sa mga taong kinakausap natin sa hinaharap natin sa pang-araw-araw. Sunod, its studies go beyond being purely personal. They're also beneficial to society. O, sabi ko nga kanina, di ba?
Kapag nagiging beneficial siya sa society, ito na yung hanging question, yung pangalawang bullet dito sa number 1, di ba? Yung ensure social justice and stimulates the economy. So, meaning to say, syempre, kapag naging isang entrepreneur ka at naging business person ka, isa ka na sa mga padaloy ng pera sa ekonomiya ng Pilipinas, 'di ba? At saka nakakapag-provide ka rin ng mga basic necessities doon sa community kinabibilangan mo, lalong-lalo na isa kang entrepreneur, 'di ba? Sunod, new enterprise and entrepreneurial innovation are critical for any society to be globally competitive with technological advancements creating new jobs. So ibig sabihin talaga, kapag nakapagpatayo ka daw ng isang enterprise o sumama ka sa isang enterprise, magkakaroon syempre ng iba't ibang entrepreneurial innovation, di ba? So, kapag nakapagpalabas sila ng iba't ibang entrepreneurial innovation, kasama ka doon, makakapag-provide kayo ng iba't ibang globally competitive persons o di kaya ng products or services, di ba? Siyempre, ang pinakamagandang epekto na pagiging isang entrepreneur, lalong-lalo na creative artist ka, makakapag-provide o makakapag-invent ka ng iba't ibang technological advancements na makakatulong sa paggawa ng iba't ibang trabaho sa mga kapwa mo empleyado. Naintindihan? Sunod, be able to make difference. The world has never been more in need of students who are trying to make a difference that it is today. Syempre, sino ba namang mag-hold back sa gustong matutunan natin sa lalong-lalo na kung pera yung pinag-usapan, nandiyan yung kinabukasan natin, di ba? This is the very definition of entrepreneurs. Yes, their goals is to sell products and services, but this is just one piece of the entire puzzle, di ba? Hindi lang basta-basta puro benta lang ng benta ng produkto at ng serbisyo. Bagkus, to become successful at it, they have to identify the real needs and problems of people and solve them. Hindi lang basta-basta benta ka ng benta. Kailangan, inaalam mo rin kung ano yung mga possibilities na or magiging outcome nung mga ginawa mo on a particular point of being an entrepreneurs, 'di ba? Kasi nga lalong-lalo na sa time ngayon, hindi natin inaasahan yung mga nangyayari, 'di ba? Sobrang unexpected talaga. Ngayon nasa sa atin na 'yon bilang isang entrepreneurs kung paano natin malulusutan yung iba't ibang negativities and struggles, lalong-lalo na sa times ngayon. So, sunod, the students have this unique mindset. Find problems that need to be solved, invent a solution for them, and ultimately make a world better place. Naintindihan? So, ibig sabihin bilang isang entrepreneurs, hindi lang tayo basta benta ng benta. Sabi ko nga, kinakailangan natin mag-imbento ng iba't ibang ideas. Kung hindi man tayo maka-imbento ng iba't ibang gamit, maka-imbento tayo ng iba't ibang ideas. Nang sa gayon, mas lalong bumilis o mas lalong mapa-improve yung way of living ng mga tao sa araw-araw nating buhay na nakakasalamuhan natin. Diba? Last but not the least, syempre, yung preparedness for real life. Entrepreneurship requires students to be innovative, creative, and collaborative with others. So, ibig sabihin, syempre, being an entrepreneurship student, syempre, tinuturuan mo din yung ibang tao na ma-share kung ano ba talaga yung innovation, kung paano sila magiging innovative, kung paano sila maging creative, 'di ba? O mapapalabas mo yung unique skills nila. And last but not least, yung pagiging collaborative nila sa ibang tao, lalong-lalo na no man is an island. Sabi ko nga palagi, kasi hindi naman mabubuhay yung isang tao kung puro siya lang. 'Di ba? Kinakailangan niya rin ng ibang tao para mas lalo siyang mag-grow up, 'di ba? Mas lalo siyang para mas lalong lumawak yung mismong expertise niya regarding doon sa isang bagay. So, hopefully, marami kayong natutunan sa tutorial natin ngayon. And this is Mr. Jacob A. Matias, hoping that you are doing well and God bless.